Ikalabing-anim ng Disyembre ay tumunog na ang kampana na hudyat na simula ng simbang gabi sa baryo. Noong mga sandaling yon ay hindi nakasama si Gino sa unang simba. Tinatamad pa kasi siyang bumangon. Isa pa, hindi naman talaga niya hilig ang pagsisimba. Kaysa matulog siya sa simbahan, mas pipiliin na lang niyang matulog sa kanilang bahay. Pag-alis ng pamilya ni Gino ay hindi na rin siya makatulog. Hindi niya alam kung bakit. Tila ba ninakaw na sa kanya ang antok na kanina lang ay ramdam na ramdam niya. Bumangon ang binata at pumunta sa kanilang kusina. Nasipat niya ang kanilang parol na umiilaw-ilaw sa tapat ng bahay. Napangiti ang lalaki. Hanep, bilis ng panahon. Magpapasko na kagad, ilang araw na lang. Wika ng binata at saka nagsalok ng mainit na tubig sa tasa. Sa kanilang kusina ay may bintana na sakto lamang ang laki. Nakabukas ang bintanang yon. Isasara na sana ni Gino nang may makita siyang mabilis na dumaan sa labas. Uy! Sambit ng lalaki dahil sa gulat. Sandali siyang napaisip kung ano yon. Hindi niya kasi naaninagan dahil wala roon ang atensyon niya. Kalmado at kaswal siyang sumilip sa bintana. Ngunit wala naman siyang nakita. Oh, wala naman ah. Umiling-iling ang binata at naglagay na lamang ng kape. Tatambay sana si Gino sa tapat ng kanilang bahay. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay may bumungat. Muntikan nang matapon ang hawak niyang kape dahil sa paglitaw ng kanyang kaibigan na si Alvin. Uy! Punyeta ka naman oh! Ano bang ginagawa mo rito? Kaaga-aga. Di pa nga tirik ang araw eh. Ginulat mo pa ako. Lapnusan kita ng kape dyan sa mukha eh. Inis na sabi ni Gino. Agad na pumasok si Alvin sa kanilang bahay at umupo sa mahabang upuan. Sakto, gising ka na. Oh, ano na naman ba Alvin? Mamaya ka na nga mambwisit. Nag-relax ako eh. Di nga ako sumama sa simba kasi gusto kong mag-chill tapos guguluhin mo ako. Inis na sabi ni Gino. Patapusin mo muna kasi ako, tulig ka rin eh. Buwelta naman ni Alvin. O sige na, sabi mo na kung anong kailangan mo. Nagdikwatro pa si Alvin sa mga sandaling yon bago magsalita. Sinagot na ako ni Princess! Malapad ang ngiti ni Alvin na parabang nabubuang. Ano? Seryoso ka ba? Salubong na tanong ni Gino. Oo naman! Ibig kong sabihin, seryoso ka ba na yan ang sasabihin mo sa akin ng ganitong kaagang oras? Ito naman si Gino, ang init ng ulo. Alam ba, wala pa akong tulog sa sobrang tuwa. Sabi ni Alvin. Labas! Sabi ni Gino. Ha? Sabi ko, labas! Binitiwan ni Gino ang kanyang hawak na tasa at hinila palabas ng bahay si Alvin. Oo, pare, sandali. Hindi naman yun nasasabihin ko eh. Si Bianca, patay na. Naihinto ni Gino ang pagsasara ng pinto nang marinig ang sinabing yun ni Alvin. Ano? Anong sabi mo? Si Bianca pare, yung ex mo, patay na. Actually, kaninang gabi lang, mga dakong 11:00 ng hating gabi, natagpuan yung katawan niya. Duguan siya. Ikaw gago ka, umayos ka ha. Kaaga-aga nagbibiro ka ng ganyan. Sabi ni Gino. Pare naman, sa tingin mo kaya kong magbiro ng ganon kasensitibong bagay? Pare, kalugar ko si Bianca, kaya alam ko kagad kung anong nangyayari sa kanya. Wala na si Bianca pre, patay na. Kung ayaw mong maniwala, punta tayo sa kanila para maabutan mong nag-iiyakan pa rin hanggang ngayon yung pamilya niya. Dagdag pa ni Alvin. Tila nanghina ang tuhod ni Gino noong mga sandaling yon. Nangihinayang siya dahil may balak pa naman siyang ligawan ulit ang babae sa darating na Pasko. Nagiwalay kasi sila noon dahil mas inuna nila ang kanilang pag-aaral. Kung kailan nakapagtapos na ang binata at planong ligawan muli ang babae, saka naman dumating ang pangit na balitang yon. Hindi totoo yan pare. Napapailing si Gino. Parang biglang gumuho ang mundo niya sa kanyang nalaman. Walang ano-ano ay tumakbo palabas ng bahay ang lalaki. Uy Gino, sandali! Hintay mo ko! Sigaw ni Alvin. Hindi nagdalawang isip si Gino na puntahan ang bahay ng babae sa kabilang barangay.
Nang makarating siya roon, sa labas pa lang ay nakita na niya ang mga nag-iiyakang kamag-anak ng babaeng si Bianca. Napaupo na lamang si Gino sa gilid at nagsimulang humagulgol. Bakit si Bianca pa? Marami namang iba dyan na walang silbi sa mundo eh. Bakit hindi na lang yun ang namatay? Bakit si Bianca pa? Hinagod na lamang ni Alvin ang kaibigan. Lumipas sa mga sandali ay nahimasmasan at kumalma na rin si Gino. Dahil alas 5 pa lang naman ng umaga at bukas na ang paborito nilang kainan ng lugaw, dinala na muna ni Alvin si Gino roon. Alvin, may narinig ka bang pwedeng anggulo kung bakit pinatay si Bianca? May nakaaway ba siya? Tulala pa rin si Gino noong mga pagkakataong yon habang sila ay magkaharap sa lamesa. Ang pagkakarinig ko pre, sabi ng tatay ni Bianca, aswang daw ang pumatay kay Bianca. Pasintabi lang pre pero wakwak yung tiyan ng babae, yung ex mo. Kwento ni Alvin. Anong sabi mo? Aswang? Tila natauhan si Gino sa kanyang narinig. Isa kasi si Gino sa mga naniniwala na may aswang. Bata pa lamang siya ay nakakarinig na siya ng kwentong aswang mula sa kanyang lolo at lola. Hindi ko alam kung totoo yun pero yun ang pinaniniwalaan nila. Ayaw nilang paniwalaan ng mga pulis na hold up ang nangyari. Dagdag pa ni Alvin. Nagsarado ang kamao ni Gino noong mga sandaling yon at bigla siyang nagkaroon ng interes sa mga aswang. Noon pa lang kasi may munti ka nang nabiktima ang aswang sa kanilang barangay. Bakit pre? Naniniwala ka sa aswang? Biglang tanong ni Alvin, sabay higop sa lugaw. Oo, naniniwala ako na may aswang. Kaya kapag nalaman ko kung sino ang aswang dito, papatayin ko talaga. Ramdam ni Alvin ang pagkamuhi ni Gino sa mga aswang. Hindi na lamang kinontra ni Alvin ang paniniwala ng kanyang kaibigan. Nang sumapit ang alas 6, ay naghiwalay na rin sila ng landas. Bumalik si Gino ng kanilang bahay na bagsak ang mga balikat. Tulala at tila ba wala sa sarili. Napansin nga yun ng kanyang ina na si Maring. Ganon din ang ama nitong si Edwin. Hindi na nagtaka ang mag-asawa sa napunan nila sa anak. Maging sila rin kasi ay alam na ang mga nangyari sa babaeng si Bianca. Anak, nandito lang kami ng mama mo ha. Pati mga kapatid mo. Nandito lang sila. Dadamayan ka namin. Huwag kang mahihiyang umiyak ha. Wika ni Edwin kay Gino habang hawak ang balikat nito. Wala nang luhang lumalabas sa mga mata ng binata. Pa, ma, naniniwala ba kayo sa aswang? Tanong ni Gino. Bumuntong hininga si Edwin at sandaling tumingin sa asawa. Tinatanong mo ba yan kasi naniniwala ka na aswang ang pumatay kay Bianca? Wika ni Edwin at tinabihan ng anak sa upuan. Hindi nakapagsalita ang binata. Sa tuwing mababanggit ang pangalan ng babae ay nasasaktan siya. Sabi ni ina, totoo mga aswang. May isang aswang daw na babae noon na napalayas nila. Unang aswang daw yon dito sa buong probinsya ng Palawan. Pero hindi na raw nila yon nakita. Mula noon hanggang ngayon, wala naman nang namamataan na aswang. Pero pa, malaki ang posibilidad na aswang ang pumatay kay Bianca. At kapag nalaman ko kung sino ang aswang dito, papatayin ko rin siya. Sabi ni Gino na nakasarado pa ang mga kamao. Anak, mamayang gabi na ang burol ni Bianca base sa kanyang tita. Puntahan na lang natin siya mamaya. Sabi naman ni Maring. Tumango na lamang si Gino. Wala na siyang lakas para makipag-usap pa. Pumunta na lamang siya sa itaas at pumasok sa kanyang kwarto. Nakatingin lamang siya sa kisame. Iniisip niya kung kakayanin niya bang makita ang dating nobya na nasa loob ng mahabang kahon. Nakatulog si Gino at hapon na siya nang magising. Unang pumasok sa isip niya ang babaeng si Bianca. Nagmamadali siyang nagbihis. Pagbaba niya ay hinihintay na pala siya ng kaibigang si Alvin. Pare, maagang ibinurol si Bianca. Tara, samahan na kita. Sabi ni Alvin. Tumango na lamang si Gino. Hindi pa karamihan ang tao sa burol noong dumating sila roon.
Nang makita ni Gino ang puting ataol na pinaliligiran ng mga bulaklak, dito na muling bumagsak ang kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang kamay. Nangihina ang kanyang tuhod. Nagsisisi siya sa kanyang sarili na kung alam niya lang na mangyayari yon, hindi na sana niya pinatagal pa ang pinaplanong panliligaw. Dahan-dahang lumapit si Gino sa kabaong. Sinilip niya ang babae sa loob. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Gino nang masilayan ang halos hindi na makilalang mukha ng babae. Marami itong tahi sa mukha. Parang paulit-ulit na hiniwa yon. Kawawa naman si Bianca, no? Kabata-bata pa lang pero namatay na kagad. Ang sabi raw inatake ng aswang. Ha? Inatake ng aswang? Bakit? Buntis ba si Bianca? Di ba? Kakagraduate lang niya sa college? Narindi si Gino sa mga naririnig niyang boses ng mga tsismoso at tsismosa. Hinarap niya ang mga yon at saka pinagsalitaan. Pwede ba? Sa ibang lugar na kayo gumawa ng chismis. Igalang niyo naman ng burol ni Bianca, oh. Mas nga kayo dito? Pasigaw na wika ni Gino sa mga yon. Dali-dali namang umalis sa mga tsismoso at tsismosa. Lumapit naman si Alvin kay Gino. Uy, gagi ka. Bisita ng nanay ni Bianca yun, no? Pabulong na sabi ni Alvin. Hindi na nagsalita pa si Gino. Pinagmasdan na lamang niya ang babae sa ataul na parabang mahimbing lamang yung natutulog. Mga ilang sandali lamang ay lumapit sa kanya ang kuya ni Bianca, si Dondon. May dalang tasa ng kape si Dondon at ibinigay kay Gino. Mabilis namang lumapit si Alvin at saka nagtanong. Kuya, may sopas na kayo? Gutom na ako Sabi ni Alvin na nakahawak pa sa kanyang tiyan. Sige, pasok ka sa loob. Wika ni Dondon na mahalataan ang lungkot sa tinig nito. Huminga ng malalim ang lalaki at tinapik sa balikat si Gino. Alam mo, nung nakaraan sabi sa akin ni Bianca, mahal ka pa raw niya Panimula ni Dondon. Hindi naman maiwasan ni Gino na hindi mapangiti. Kahit pumapatak ang kanyang luha, ay nakaramdam siya ng kakaibang ligaya dahil doon. Gino, matagal na kitang kilala Parang kapatid na rin kita. Kaya sasabihin ko na sa iyo ang totoong nangyari kay Bianca. Dagdag pa ni Dondon habang nakatingin sila kay Bianca. Totoong nangyari? Pabulong na sabi ni Gino. Gino, totoong pinatay si Bianca ng aswang. Nagtayuan ang balahibo ni Gino ng mga sandaling yon. Nagpapawis ang kanyang palad ng dahil sa kaba. Malakas ang hinala namin na ang unang aswang ng Palawan ay nagbalik na para magiganti. Naguguluhan ako. Bakit siya magiganti? Ano bang ginawa niyo? Tanong ni Gino. Tiningnan siya ni Dondon sa mga mata. Seryoso lamang ang itsura ng mukha ni Dondon. Kaya batid ni Gino na totoo ang lumalabas sa bibig ng lalaki. Ang lolo namin ang pumatay sa mga dating aswang na nakatira dito sa barangay na ito. Ang unang aswang na si Corelia, ang nag-iisang nakatakas. Siya ang unang aswang at siya rin ang nagpakalat ng maraming aswang sa Mindanao at Visayas. Bigla silang nawala sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, siya ang hinihinala namin pumatay kay Bianca bilang ganti. Saad pa ni Dondon. Kung nagbalik ba ang unang aswang, paano natin siya tatalunin? Nababahalang sabi ni Gino. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Hanggat hindi pa kumpirmado na siya ang dumali sa kapatid ko, wala muna tayong gagawin. Ikaw, Gino, alagaan mo ang sarili mo. Hindi matutuwa si Bianca sa langit kapag nakita kanyang miserable. Tinapik pa ni Dondo ng binatang si Gino. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ni Gino sa mga pagkakataong yon, mas lalong nabuo ang pagkamuhi at galit niya sa mga aswang. Kuya Dondon, gusto ko pong ipagiganti si Bianca. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanya. Sabi na lamang ni Gino. Tuluyan ang nabuo ang matinding galit ni Gino sa kanyang kalooban. Naging dahilan ito para maudyukan ng binata na magiganti sa kung sino man ang pumatay sa kanyang babaeng minamahal. Sumapit ang gabi at nanatili lamang si Gino sa burulan. Kahit na paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nakakausap niya ang pamilya ng babae.
Naglalaro lamang sila ng barahan ng mga sandaling yon. Tumayo ang binata para makigamit ng banyo. Mag-iisang oras na kasi niyang pinipigilan ang kanyang pag-ihi. Pumunta siya sa likod bahay. Naroon kasi ang isa pang banyo. Nang makarating siya roon, ay napasuyod siya ng tingin sa paligid. Naalala niya kasi nang minsang may ginawa silang kababalaghan ni Bianca roon. Napangiti na lamang siya ng mga sandaling yon. Pagpasok niya sa banyo, ay may naramdaman siyang mabigat sa bubungan. Malabong pusa yon dahil nakikita niyang bumao ng paa sa bubong. Agad na napatigil ang lalaki sa pag-ihi. Sa pagmamadali ay muntikan pang maipit ng zipper ang kanyang alagang si Manoy. Maraan siyang lumabas ng banyo at tiningala ang bubungan. Nagulat siya nang makitang tila may tao roon sa itaas. Hindi niya lamang naaninagan ng maayos dahil sa dilim ng paligid. Sino yan? Tanong ni Gino. Dumating naman ang binatang si Dondon at naabutan siyang nakatingin sa bubungan. Anong problema? Kuya Dondon, may nakita akong tao dito kanina. Sabi ni Gino. Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Sigurado ka ba? Inakyat pa ni Dondon ang bubungan gamit ang hagdanan. Ngunit wala itong nakita roon. Wala naman ah. Baka naman namamalikmata ka lang. Sabi ni Dondon na bahagyang natatawa pa. Napailing na lamang si Gino. Batid niya kasing ang kanyang nakita at naramdaman ay totoo. Ngunit nung mga sandaling yon, mas pinili na lamang niyang hindi yon pagtuunan ng pansin. Bumalik na lamang si Gino sa burulan. Nilibang na lamang niya ang sarili sa paglalaro ng baraha. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nagpaalam na rin sila para umuwi. Maraming salamat. Huwag ka mag-alala, Gino. Mabibigyan natin ng hustisya ang pagkawala ng kapatid ko. Wika ni Dondon, sabay tapik sa balikat ng binata. Tumangon na lamang si Gino. Naglakad na rin si Gino at Alvin paalis. Madilim na sa kanilang dinaraanan. Sira na rin kasi ang mga poste ng ilaw dun sa daan na yon. May iba tayo, pre. Kailan mo pala balak na mag-apply ng trabaho? Ako kasi, sa susunod na buwan eh. Sabi ni Alvin. Hindi ko pa alam. Hanggat hindi pa nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Bianca, hindi muna ako magtatrabaho. Ito lang ang aasikasuhin ko. Sabi ni Gino. Inakbayan ni Alvin ang kanyang kaibigan. Basta pre, kung anong may tutulong ko, magsabi ka lang ha. Habang wala pa akong ginagawa pwede kitang samahan sa bagay na yan. Salamat Alvin. Pero sa tingin mo, taga rito lang din kaya yung aswang na pumatay kay Bianca? Napabagal ang paglalakad ni Alvin sa tanong na yon ni Gino. Alam mo pre, hindi ko masasagot kaagad yan eh. Ang hirap magbintang at magturo ngayon. At saka, paano ba malalaman kung aswang yung isang tao? Ang sabi sa akin ni Kuya Dondon, marami daw paraan eh. Isa na rito yung pagkulo daw ng langis. Kapag kumulo yung langis, ibig sabihin may aswang sa paligid. Pwede ring ipwesto mo ang ulo mo sa pagitan ng binti mo kapag kaharap mo yung mga pinaghihinalaang mong aswang. Kapag sa paningin mo nakabaliktad sila, aswang yun. Paliwanag ni Gino. Ipopwesto yung ulo sa pagitan ng binti? Itiwarik ba? Natatawang tanong ni Alvin. Oo, parang ganun. Biglang huminto si Alvin at tumarang sa harapan ng kaibigan. Ginawa nito ang sinabi ni Gino. Oh, anong ginagawa mo? Tanong ni Gino na salubong ang kilay. Tinitingnan ko kung aswang ka. Sabi ni Alvin. Uy, para kang tanga. Maayos ka nga. Nauna nang naglakad si Gino noong mga sandaling yon at sumunod na lamang si Alvin. Dumaan pa ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa bahay nila Alvin. O pare, sige na. Dito na ako ha. Ingat ka sa pag-uwi mo. Sabi ni Alvin na nakipag-apir pa kay Gino. Salamat sa pagsama pre ha. O sige, uwi na rin ako. Tugon naman ni Gino. Mag-isa nang naglalakad si Gino ng mga sandaling yon. Ilang metro pa ang kanyang lalakarin. Tahimik na ang kabahayan na lahat ng kanyang nadaanan. Wala na siyang nakitang tao dahil baga 4:00 na rin ng madaling araw nun. Habang abala sa paglalakad, ay may naramdaman si Gino na parabang may sumusunod sa kanya. Huminto siya at pasimpleng tumingin sa paligid. Sa bandang kaliwa
ay nakita niyang gumagalaw ang makakapal na dahon. Kinapaan niya ang nail cutter sa bulsa at inilitaw ang maliit na talim. Marahan siyang lumapit doon. Nang halos 2 dipa na lang ang distansya niya, bigla na lang may lumabas na itim na pusa. Ngumiyo pa sa kanya ang pusa na parabang nagugutom. Ay, naku naman. Pinakaba mo naman ako, Mingming. Pasensya ka na ha. Wala akong dalang pagkain eh. Sa lamay nga lang ako nagapunan eh. Sa iba ka na lang humingi. Sabi ni Gino at nagpatuloy na rin sa paglalakad. Nanatili na lamang ang pusa sa kinatatayuan nito. Nakatingin kay Gino ang pusa habang siya ay papalayo. Kinabukasan, tirik na ang araw ng magising ang binata. Umalis ang kanyang mga magulang noong umagang yon. Ang naiwan na lamang ay silang 3 ng kanyang mas nakababatang kapatid na kambal, si Anthony at Andrew. Paglabas ni Gino ng kanyang silid, naabutan niya sa tapat ng kanilang bahay na may nilalarong pusa ang kanyang kambal na kapatid. Uy! Saan nyo nakuha yung itim na... sandali. Yan yung pusa kaninang madaling araw ah. Wika ng binata at kinuha ang pusa. Nakita lang namin yan dito sa bakuran natin na nakatingin sa pintuan. Gutom po yata siya, kuya eh. Wika ng batang si Anthony. Kuya! Paulit-ulit na kumakalabit si Andrew kay Gino. Uy, ano ba? Yan pusa! Gago yan! Sabi ni Andrew. Ikaw, Andrew, yung bunganga mo ha. Baliw ka ba? Kutungan kita dyan eh. Ilabas nyo na nga itong pusang to. Hindi tayo pwede mag-alaga ng pusa kung itim. Sige na, labas nyo na. Utos ni Gino sa kambal at agad namang sumunod ang 2. Babalik na sana si Gino sa loob ng bahay. May mapansin siyang kakaiba sa puno na nakatayo sa gilid ng bahay nila. Lumapit siya doon at tinawakan ng tila na tuyong dugo na naroon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad na dumaloy ang kakaibang kaba sa kanyang sistema. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Pero sa palagay niya, dugo ng tao ang ipinahid doon. Ha? Sinong nagpahid nito dito? Pagtataka niya sa kanyang sarili. Nung umagang yon, ay halos 1 oras na pinag-isipan ni Gino ang bakas na yon. Nagkakape siya sa tapat ng puno at titig na titig doon. Naudlot lamang yon nang dumating si Alvin. Sup, bro? Oh, ano naman kailangan mo, Alvin? Masungit na tanong ni Gino. May dala akong chismis tungkol sa aswang. Sabi ni Alvin. Sa narinig na yun ni Gino, ay napaayos siya ng upo. Basta aswang ang usapan, ay mabilis nitong nakukuha ang kanyang atensyon. Aswang? Anong meron? Mainit na balita, bro. Kaninang alas 5 ng madaling araw, base sa mga tricycle driver, may namataan silang matanda. Pero hindi pa naman uugod-ugod ha. Malakas pa raw. Puti na ang buhok. Tapos nakisakay daw sa isa sa mga tricycle. Nang sisingilin na eh. Bigla raw naging pusang itim. Sabi ni Alvin. Naibuga ni Gino ang iniinom na kape. Bigla niyang naalala ang pusang itim na nakita niya. Pusa? Pusang itim? Natatarantang tumayo si Gino. Oh, bakit? Anong problema? Naguguluhang tanong naman ni Alvin. Hindi na nagsalita pa si Gino. Dali-dali siyang tumalon sa kanyang bakuran at hinanap ang kanyang kambal na kapatid. Sumunod din naman agad sa kanya si Alvin. Andrew! Anthony! Sigaw ni Gino habang naguguluhan naman si Alvin kung ano ang nangyayari. Nilibot pa nila ang lugar hanggang sa matagpuan nila ang 2 bata sa sagingan. Ayos lang ba kayo? Nag-aalangan tanong ni Gino. Sinuri niya pa ang 2 bata kung may galos ngunit wala naman siyang nakita. Bakit po, kuya? Tanong ni Anthony. Nasaan yung pusa? Naligaw niyo na ba? Hinahanap ni Gino ang pusa sa paligid ngunit wala na siyang makita. Wala na po, umalis na. Pero may matanda po na lumapit sa amin at nagpasalamat. Maputi yung buhok pero malakas pa siya. Nakangiti pa ang batang si Anthony. Pare, parang tugma yata yung sinasabi ng mga tricycle driver sa sinasabi ng kapatid mo. Ibig sabihin, Nagtindigan ng mga balahibo ni Gino ng mga sandaling yon. Tara na, uwi na tayo. Hinawakan niya ang kamay ng kambal. Nagmamadali silang makauwi sa bahay. Sakto naman,
na naroon na ang kanilang mga magulang. Sandaling tumambay muna si Gino at Alvin sa labas. Pareho silang napaisip kung bakit tila lumalapit kina Gino ang hinihinalang aswang. Baka yun nga ang aswang. Sabi ni Alvin na napahawak pa sa kanyang baba. Pero bakit siya lumalapit sa amin? Wala naman kaming kasalanan sa kanya. Sila Kuya Dondon ang meron. Sabi naman ni Gino. Kahit na anong gawin ni Gino kakaisip, wala naman siyang makitang dahilan para aswangin sila. Kaya gulong-gulo ang kalooban ng binata. Kinagabihan, nag-ipit na si Gino ng bala ng baril sa kanyang tagiliran. Base kasi sa tatay ni Alvin, mabisang pangontra yon sa mga aswang. Nakabili na rin sila ng langis na nanggaling pa sa bayan. Habang naglalakad silang dalawa ni Alvin patungo sa burol ni Bianca, nakasalubong nila ang maraming kalalakihan na may mga dalang 2x2 at sulo. Manong, anong meron? Tanong ni Alvin sa lalaking hinarang niya. May namatang aswang sa bakanting lote. Sagot ng lalaki. Nakatinginan sina Gino at Alvin. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Dali-dali silang nakisabay sa mga nagtatakbuhan. Ilang sandali lang, nakarating sila sa sinasabing bakanting lote. Mayroong punong akasya doon. Malapad ang katawan ng puno at sa itsura pa lang nito ay mahalatang matanda na ito. Pinagmasdan nilang lahat ang tuktok ng puno. Nakita nila na tila ba may tao sa itaas. Bumagalaw kasi ang sanga. Nasa taas ang aswang! Sigaw ng mga kalalakihan. Pinagbababato ng mga yon ng kung ano-ano ang itaas. Hanggang sa bigla na lang silang nakakita ng isang tao sa itaas. Bigla itong tumalon pababa. Kitang-kita nilang lahat na gumapang yun palayo. Agad namang yung hinabol ng mga tao. Ngunit hindi nila yun naabutan nang pumasok na yun sa kagubatan. Nanginayang ang lahat sa hindi nila pagkakahuli sa aswang. Ngunit ang pangyayaring yon ay malaki ng patunay na muli na namang mababalot ang kanilang lugar ng kababalaghan. Kahit gabi na, ay mabilis na kumalat ang tungkol doon. Gising na gising ang mga tao sa kanya-kanya nilang bakuran. Samantala, pumunta na lamang ang dalawa sa burol ni Bianca. Hinahanap ni Gino si Dondon ngunit wala roon ang lalaki. Pare, totoo na talagang may aswang. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Alvin. Huminga ng malalim si Gino. Aalamin ko kung sino yung aswang na yon. Papatayin ko siya. Hindi ako papayag na mabuhay ang mga katulad niya. Pagbabayaran niya ang ginawa niya kay Bianca. Mararamdaman ang galit sa tinig ng binata. Kasama mo ako dyan, pre. Pero paano naman natin mauhuli ang aswang kung dalawa lang tayo? Natigil ang sasabihin ni Alvin nang biglang dumating si Dondon. Gulat na gulat ang mga taong nasa lamayan. Nabigla sila sa sinapit ni Dondon. Marami itong dugo sa katawan. Kitang-kita rin ang mga sugat at kalmot sa kanyang braso. Napatili na lamang ang nanay ni Bianca, habang ang mga tao namang nandun ay naglayuan. Kuya Dondon, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Gino. Pinipilit na lamang ni Dondon na makatayo. Aswang! Inatake ako ng aswang! Sabi na lamang ni Dondon at sumuka pa ng dugo. Hindi na nagsayang ang mga kamag-anakan nila. Mabilis na isinakay sa tricycle si Dondon. Habang si Gino at Alvin ay hindi alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Kinikilabutan sila sa nangyari kay Dondon. Natataranta ang mga kamag-anakan ni Dondon nang isakay ang lalaki sa tricycle. Maraming tinamong sugat ang lalaki dahil sa di umano ay pag-atake ng aswang sa kanya. Agad na tinakbo si Dondon sa ospital. Nagulo ang lamayan kung kaya't si Gino at Alvin na lamang ang naroon. Pare, tayo na lang nandito. Umalis na kaya tayo. Baka tayo pa maabutan ng aswang. Nababahalang wika ni Alvin. Hindi ko iiwan si Bianca dito. Kung natatakot ka, sige, umalis ka na. May dala naman akong pangontra eh. Isa pa, may langis ako. Malalaman ko kung may aswang na o wala pa. Sabi naman ni Gino. Napailamos na lamang sa mukha si Alvin. Kahit na nababahala na siya sa maaaring mangyari, hindi niya pa rin kayang sikmurain na iwan ang kanyang kaibigan. Hindi, ito na lang din ako. Sasamahan kita. Bahala na kung may aswang.
Baka mamaya kapag ikaw ang namatay, multuhin mo pa ako. Palingon-lingon na wika ni Alvin. Dinukot ni Gino ang langis sa kanyang bulsa. Makailang ulit niyang tiningnan ang langis na yon. Ngunit hindi yon kumukulo. Umupo na lamang sila sa tabi ng kabaong ng babae. Hindi mapakali ang kanilang mga mata, kakatingin sa labas ng bakuran. Binabantayan nila ang madidilim na parte ng lugar. Pare, nararamdaman mo ba yung nararamdaman ko? Tanong ni Alvin. Hanggat hindi pa kumukulo ang langis, ibig sabihin, wala pa ang aswang. Kaya huwag mong pansinin yung nararamdaman mo. Bigkas naman ni Gino. Pare, may nararamdaman akong nakatingin sa atin eh. Tingnan mo sa likuran ko. Tingnan mo nga, may tao ba? Ano ba kasing... Napako ang tingin ni Gino sa labas ng bakuran. May nakatayo roong matanda na puti na ang buhok. Diretso pa ang tayo nito kung kaya't batid ni Gino na malakas pa yon. Nakasuot ang matanda ng kulay itim at mahabang kasuotan. Sino po kayo? Tanong ni Gino. Ngunit nakangiti lang ang matanda. Hindi na ito nagpaalam. Diretso itong pumasok sa bakuran. Nung mga sandaling yon, ay hindi na nakatayo ang magkaibigan. Pinagmasdan na lamang nila ang matandang makalapit sa harapan ng kabaong. Nanay, sino kayo? Si Alvin naman ang nagtanong. Tumingin sa kanila ang matanda. Ngumiti ito ng malapad. Ngunit ang ngiting yon ay iba ang dulot na takot sa kalooban nilang dalawa. Kawawa naman ang dalagang ito. Kabata-bata pa maaga nang nawala sa mundo. Sabi ng matanda. Dumistansya ang magkaibigan. Pasimpleng hinawakan ni Gino ang stick ng banana cue na nakita niya sa lamesa. Mawalang galang na ho. Pero, sino ho ba kayo? Tanong ulit ni Gino. Ako? Sino ako? Ako ay lumang kaibigan ng pamilya ng batang ito. Sayang nga lang at wala akong inabutan sa labayan na ito. Ang layo pa naman ang pinanggalingan ko. Ang ibig ko pong sabihin, ano pong pangalan ninyo? Sabi pa ni Gino. Siniko ni Alvin ang kanyang kaibigan at bumulong. Pare, ayan yata yung matandang sinasabi ng kapatid mo at mga tricycle driver. Baka aswang yan. Pabulong na sabi ni Alvin. Dahan-dahang sinilip ni Gino ang langis sa kanyang bulsa. Ngunit pagtingin niya ay hindi naman yung kumukulo. Nagtataka si Gino noong mga sandaling yon. May iba kasi siyang nararamdaman sa matanda. Ngunit sinasabi naman ng langis na hindi aswang ang kanilang kaharap. Iniisip niyo ba na ako ay isang aswang? Tanong na matanda. Lumakas ang kabog ng dibdib ng dalawa. Pinagpawisan sila ng malamig noong mga sandaling yon. Hindi po. Ba't niyo naman po nasabi yan? Pagkakailan na lamang ni Gino. Hindi sumagot ang matanda. Hinaplos ng matanda ang salamin ng kabaong ni Bianca at saka nagsalita. Sa susunod, kuya mo naman ang dadalawin ko rito. Sabi na lamang na matanda. Napahigpit ang hawak ni Gino sa stick. Nagdadalawang isip siya kung itatarak niya ba yun sa matanda. Ngunit masyado siyang pinapangunahan ng takot. Kaya wala na siyang nagawa nang makalabas na ng bakuran yon. Hindi kumbinsido si Gino sa sinasabi ng langis. Kung kaya't inilagay niya ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang magkabilang binti. Tumuwad siya. Tiningnan niya ang papalayong matanda. Laking gulat niya nang humarap yon. Sa pagkakataon na yon, nakita niya na iba ang mukha ng matanda. Nakakatakot at mahaba pa ang dila. Ay, hayop! Tanging sambit ni Gino. Bakit pre? Aswang ba siya? Nauutal na sabi ni Alvin. Oo, aswang siya! Sabi ni Gino at mababakas ang takot sa mukha nito. Hinayaan lang nilang makaalis sa matandang yon. Nanatili sila sa burol ni Bianca hanggang sa sumapit na ang umaga. Sa puntong yon ay nakabalik na ang pamilya ni Bianca. Nagdesisyon silang dalawa na umuwi na lang muna sa kanya-kanya nilang bahay. O paano? Dito na ako Dalawin na lang natin si Kuya Dondon kapag pwede na. Sabi ni Alvin at pumasok na rin yun sa bakuran nila.
Nagmamadaling umuwi si Gino sa kanila para ikwento ang lahat ng nangyari. Ngunit pagdating niya sa bahay, naabutan niyang tulala ang kanyang ina. Parang takot na takot naman ang kanyang kambal na kapatid. Oh, nasan si Papa? Tsaka, bakit kayo parang takot? Anong nangyari, Ma? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng binata. Kuya, si Papa, kinuha siya ng aswang kaninang madaling araw. Sabi ng batang si Anthony. Gago yung aswang. Yung matanda ko niya, aswang siya. Pinila niya ang Papa natin. Sabi naman ni Andrew. Napamura si Gino. Stress na siya sa mga nangyayari. Parang hindi na natigil ang mga masasamang kaganapan sa buhay niya mula nang mawala si Bianca. Bantayan niyo si Mama. Pupunta ako sa barangay at magpapatulong ako. Sabi ni Gino sa kambal at tumango lamang ang mga yon. Tumakbo ang binata patungo sa kanilang barangay. Kaso pagdating niya ay maraming tao. Hindi lang pala sila ang naperwisyo ng nasabing aswang. Lahat ng naroon ay nirereklamo ang mabangis na nilalang na yon. Nawala ng pag-asa si Gino. Palagay niya ay hindi siya maasikaso doon sa dami ng mga kapareho niyang reklamo. Binalikan na lamang niya ang kanyang kapatid na kambal. Kalmado ang kanyang nanay na si Aling Maring sa puntong yon. Mahimbing ang tulog naming lahat kagabi. Madaling araw na bulabog kami nang sumigaw si Edwin, ang Papa mo. Pagtingin namin sa bintana, naroon na yung matanda. Tama, matanda siya. Bigla siyang pumasok. Si Papa mo, yun lang ang hinila niya palabas ng bahay. Pumalag naman ang Papa mo. Kaso, kinaladkad na siya papunta sa dilim. Wala akong nagawa kundi yakapin na lamang ang mga kapatid mo. Kwento ng ina ni Gino na si Aling Maring. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Pumunta rin ang aswang sa burol ni Bianca. Ang nakakapagtaka lang, hindi naman kami sinaktan. Pero bago yon, nauna na umuwi si Kuya Dondon. Sugatan, duguan. Tinakbo siya sa ospital. Hindi ko alam kung anong lagay niya. Ma, napapaisip ako. Kung pamilya lang ni Bianca ang may atraso sa aswang, bakit pati sa atin umaaligid siya? May hindi ba kayo sinasabi sa akin? May kasalanan din ba ang pamilya natin sa aswang na yun? Tanong ng binata. Naging aligaga ang mata ni Aling Maring. Napansin naman yun ni Gino. Inakala niya na nagkaroon ng matinding trauma ang kanyang ina, kung kaya't hindi niya na lamang ito pinilit na sumagot. Huwag kang mag-alala, Ma. Nararamdaman kong ligtas si Papa. Makakabalik siya rito ng buhay. Niyakap na lamang ni Gino ang kanyang ina. Nang umaga na yon, ay pinilit ni Gino na alisin ang negatibong aura sa kanilang bahay. Nagluto na lamang siya ng makakain at nilaro niya ang dalawang kapatid. Pinagpahinga niya muna si Aling Maring sa lahat ng gawain. Ngunit sa kaloob-looban ni Gino ay hindi siya mapakali. Habang lumilipas ang oras na wala ang kanyang ama, mas lumalaki ang tsansa na baka napahamak na ito. Oh, bakit nandito ka? Tanong ni Gino nung makitang nasa pintuan si Alvin. Halika muna, may sasabihin ako sa'yo. Mahinang sabi ni Alvin. Lumabas kaagad ng bahay si Gino at sa bakuran kinausap ang lalaki. Pare, tingnan mo itong larawan na ito. Inabot ni Alvin ang isang lumang larawan na sa palagay ni Gino ay panahon pa yun ng mga Hapon. Sandali. Kamukha nitong isang babae, yung matanda . Tama ba ako? Wika ni Gino. Tumpak pare. Oh, tapos, sino itong mga nandito? Itong nakakbay sa matandang aswang. Ewan ko, Gino, kung sino yung lalaki na yan. Pero itong lalaki at babae sa kaliwa, ayan yata yung lolo at lola ni Kuya Dondon at Bianca. Alam mo, palagay ko, dating magkakakilala sila . Tapos nang malaman ng lolo nila Bianca na aswang itong isang to, pinatay niya. Sabi ni Alvin. Baliw, di ba nga hindi napatay ng lolo ni Kuya Dondon yung matanda kasi nakatakas? Ang sabi, yung ibang aswang lang ang napatay. Bali, pinagiganti niya yung mga kasama niya. Paliwanag naman ni Gino. Ay, hirap isipin. Sakit sa ulo. Teka Alvin, saan mo pala ito nakuha?
Napadaan kasi ako sa burulan ni Bianca. Nakita ko yung nanay niya na may tinapon ng mga gamot sa drum. Sumabo itong larawan papunta sa harapan ko kaya kinuha ko. Kwento ni Alvin. Habang nag-uusap sila, ay hindi nila namamalayan na nasa likuran na pala nila ang nanay ni Gino. Oh, ma, akala ko ba nagpapahinga kayo? Tanong ni Gino. Kaninong larawan yan? Patingin nga. Sabi ng ginang. Binigay naman ng binata ang larawan sa ina. Nang makita ni Aling Maring ang nasa larawan, ay nanlaki ang mga mata nito. Ma, anong problema? Nakikilala mo ba sila? Tanong ni Gino, sabay lapit sa ina. Ha? Hindi ko sila kilala. Sige, matutulog na ako. Nagmamadaling umalis ang ginang at pumasok na rin sa loob. Naninibago si Gino sa kilos ng kanyang ina. Iniintindi na lamang niya dahil alam ng binata na apektado pa rin ito sa pagkabihag ng kanyang ama. O pre, ano bang nangyari kay Aling Maring? Okay lang ba siya? Nag-aalalang tanong ni Alvin. Ewan ko ba? Nagkaganyan siya kasi si Papa. Dinukot ng aswang kaninang madaling araw. Pagkasabing yun ni Gino ay nagulat si Alvin. Ano? Dinukot si Tito Edwin? Oo, pre. Kaya nga, hindi ko rin alam ang gagawin ko eh. Sinusubukan kong kumalma para makapag-isip ako ng maayos. Pero, wala. Blanko ang utak ko. Umiling ang binata at walang ganang umupo sa nakatumbang katawan ng puno. Sino kaya yung lokong aswang na yun, no? Wala nang dumating yan dito sa barangay natin eh. Nagkagulo-gulo yung tao. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay pinili ni Alvin na tumambay na lang muna kina Gino. Tinulungan nito si Gino sa mga gawaing bahay para lang kasi kahit papaano kumalma ang kanyang ina. Noong mga sandaling yon, tila ba takot pa rin ang ginang si Aling Maring. Pre, salamat ah. Hindi mo naman dapat ito ginagawa eh, pero nandito ka. Wika ni Gino. Ikaw talaga, drama mo naman pre. Siyempre, kaibigan kita eh. Hindi kita pwedeng hayaan sa problema mo. Baka mamaya pagkalat mo yung sikreto ko eh. Natatawang sabi ni Alvin. Ha? Anong sikreto? Yung hindi ka patuloy. Oo, ang iingay mo naman eh. Tukmul ka talaga. Baka mamaya may makarinig eh. Tinakpan pa ni Alvin ang bibig ni Gino. Pareho na lang silang natawa. Yun ang unang tawa ni Gino para sa araw na yon. Ngunit nawala na agad ang ngiti niya nang matanaw na paparating ang kanyang ama. Ha? Si Papa? Sambit ni Gino at napatingin din si Alvin. May kasamang dalawang lalaki ang kanyang amang si Edwin. Bagay na ipinagtaka ni Gino. Dahil ang pagkakaalam niya, kinuha si Edwin ng aswang. Papa? Tawag niya kay Edwin. Ngunit diretso lang itong pumasok sa bakuran. Sinabi ko naman sa iyo, Edwin eh. Kung tinapos na natin siya noon pa, eh di wala na tayong problema ngayon. Sabi ng isang lalaki na mas matanda kay Edwin. Saka lamang nakilala ni Gino ang lalaking yon. Si Jaime, ang kanyang tiyuhin. At ang isa namang kasama ng kanyang ama ay tiyuhin niya rin, si Alfonso. Hindi maintindihan ni Gino kung ano ang pinag-uusapan ng mga yon. Basta ang alam lamang ni Gino, nung mga sandaling yon ay meron siyang hindi nalalaman. Kung noon palang tinapos na natin si Mama, eh di sana wala na tayong problema ngayon. Rinig ni Gino na sabi ng kanyang tiyuhin na si Jaime. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nanay natin yon. Kahit na ano pa siya, nanay pa rin natin siya kahit na anong mangyari. Buwelta naman ng ama ni Gino na si Edwin. Baliw ka ba? Hindi normal si Mama. Alam natin pareho yan noon pa man. Kita mo nga, muntikan ka nang mapahamak. Kung hindi ka nga namin nailigtas ni Alfonso, malamang sa malamang wala ka na. Kuya Jaime, hindi ako sasaktan ni Mama. Kinuha niya lang ako dahil may gusto siyang sabihin. Tugon pa ni Edwin. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo makinig sa akin, bahala ka. Basta ito lang sasabihin ko sa iyo. Si Mama ay wala na sa pag-iisip niya. Hindi na utak ng tao ang meron siya. Utak na ng isang halimaw. Seryosong sabi ni Jaime. At saka
Umalis na rin ito ng kanilang bakuran. Napabugan na lamang ng hangin ng lalaking si Edwin. Nakalimutan nito na kanina pa pala nakikinig ang kanyang anak na si Gino at kasama pa nito ang kaibigang si Alvin. Pa, anong ibig sabihin ng mga narinig ko? Hindi pangkaraniwan si Lola? Akala ko ba, bata pa lang ako patay na ang lola ko? Tanong ni Gino at agad din namang napalingon si Edwin. Ikinagulat nito ang tanong na yon ng kanyang anak. Gino, nandito ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Nauutal na wika ng ama. Oo pa, at narinig ko ang lahat ng sinabi ni Tio Jaime. Pa, ano ba talagang meron? Ano yung mga narinig ko? At saka, di ba, biniyag ka ng aswang? Napayuko ang lalaking si Edwin. Sa kanyang palagay ay panahon na para malaman ni Gino ang katotohanan. Oo anak, binihag ako ng aswang. Pero alam na kasi ng mga kapatid ko na mangyayari yon. Kaya pinuntahan nila ako sa lugar kung saan madalas namamalagi ang aswang. Nailigtas nila ako. Madali nila akong nabawi sa aswang kasi ang lola mo ang aswang. Siya ang aswang na nanggugulo ngayon. Biglang uminit ang mukha ni Gino. Sandali siyang natameme sa kanyang narinig. Dahil sa gulat ay muling lumakas ang kanyang kaba. Ayaw niya sanang maniwala sa sinabi ng kanyang ama. Ngunit ang maiyak-iyak at nababahalang mukha ng kanyang tatay ay siyang nagpatunay ng katotohanan. Seryoso ka ba, pa? Gino, anak, ang lola mo ang sinasabing unang aswang dito sa Palawang. Ang lola mo ang sinasabing unang aswang dito sa Palawan. Kaming magkakapatid lang ang nakakalam nun at ang tatay namin. Siya si Cornelia. Kalokohan! Puro kalokohan yung sinasabi nyo. Paano magiging si Lola ang unang aswang? Di ba sinabi mo na matagal na siyang patay? At saka, wala naman tayong lahing aswang ah. Pagpupumilit pa ni Gino. Wala tayong lahing aswang. Oo, tama ka. Kahit ang lola Corella mo ay simple at normal na tao lang siya noon. Pero nayanggaw siya ng dating nobyo ng lola ni Dondon. Yun ang dahilan kung bakit galit na galit ang lola mo sa kanila. Kasi kung di dahil sa lola ni Dondon, hindi naman magiging aswang ang lola mo. Mula noon ay gumawa ang lola mo ng paraan para magparami. Siya ang nagdulot ng kaguluhan dito noon bago pa siya mahapuksa. Aswang si Lola kung ganun? Tapos wala ka man lang sinasabi sa akin? Nagpanggap ka na walang alam? Paano mo natisang isipin na wala lang ang lahat ng yon? Kayong si Lola palang pumatay sa babaeng minamahal ko. Ano? Sabihin mo! Galit na sabi ni Gino. Inawat na siya ni Alvin at lumabas na rin ng bahay ang ginang na si Aling Maring. Patawarin mo ako anak. Hindi ko ginustong itago sa iyo ang katotohanan. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Maniwala ka! Sabi ni Edwin. Kahit na ano pang sabihin mo, pinatay pa rin ni Lola si Bianca. Sinaktan niya si Kuya Dondon na ngayon ay critical na ang buhay. Tama naman si Tio Jaime. Tama naman na dapat patayin na si Lola. Hindi na siya normal. Kampon na siya ng kadiliman. Sumisigaw na si Gino noong mga sandaling yon. Kaya naririnig yon ng mga kalapit na bahay nila. Pre, inaan mo yung boses mo. Kapag narinig ng iba ang pinag-uusapan nyo, pare-pareho kayong maalalagay sa alanganin. Pabulong na wika ni Alvin. Anak, sige na. Patawarin mo na kami. Kapakanan mo lang naman ang iniisip namin. Sabat naman ng ginang ni si Aling Maring. Umiling-iling si Gino. Isa ka pa, ma. Niloko mo rin ako. Sabi ni Gino. Naglakad na ito paalis at sinundan naman yon ni Alvin. Mabilis ang lakad ni Gino kahit hindi nito alam kung saan ang destinasyon. Pre, sandali! Sabi ni Alvin na bahagyang hinihingal pa. Pre, pwede ba? Sa inyo muna ako. Hindi ko kinakaya yung mga nalalaman ko eh. Baka kung ano pa yung magawa ko. Sabi naman ni Gino at bumuntong hininga na lamang. Wala namang problema, pre. Pero, anong gagawin mo ngayon? Lola mo pala yung aswang. Napapailing na lamang na sabi ni Alvin. Maging ito rin kasi ay nabigla sa lahat ng revelasyon.
Huminga ng malalim ang binata. Kahit nalaman niya kung sino ang aswang, wala pa rin nagbago sa nauna niyang sinabi sa sarili. Buo na ang kanyang kalooban. Kahit na anong mangyari, ipaghihiganti niya ang namayapang minahal na babae. Papatayin niya ang kanyang lola. Yun ang kanyang pinakapinaplano sa mga sandaling yon. Ganun pa rin, pre. Wala akong pakialam kung sino yung aswang. Papatayin ko siya. Pero pare, lola mo yun eh. Ayos ka lang ba dun? Alvin, pinatay niya si Bianca. Critical si Kuya Dondon. Sino pang masasaktan at mawawala kung hindi siya mapipigilan? Sabi ni Gino. Ramdam na ramdam ang puot at galit sa kanyang tinig. Ikaw bahala pre. Ang akin lang naman iniisip ko yung nararamdaman mo. Masyado nang magulo at komplikado ang lahat. Tinapik pa ni Alvin si Gino sa balikat. Tatapusin ko ito. Pinapangako ko yan. May paninindigang sabi ni Gino. Tulad ng napag-usapan, tumambay muna si Gino sa bahay nila Alvin. Nasa tapat lang sila ng pintuan habang tumutungga ng kape. Tahimik lang ang dalawa. Hanggang sa mga sandaling yon, ay iniisip pa rin ni Gino kung bakit humantong ang lahat sa ganon. Makalipas lang ang halos isang oras, nagaya na si Alvin na matulog. Papasok na sana sila sa bahay nang makarinig sila ng mga yabag ng mga tao. Sumilip sila sa labas ng bakuran. Dumaan sa kanilang harapan ang mga residente na may mga dalang mga pamalo, mga sulo, mga itak at kung ano-ano pang maaaring gawing armas. Mukhang tutugisin na nila si Lola. Pabulong na sabi ni Gino. Ngunit iba pala ang kanyang hinala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang sigaw ng isang lalaki na naroon. Unahin si Edwin! Nilagaan niya ang nanay niyang aswang, si Corellia! Ang unang aswang! Nagsigawan pa ang mga tao. Pare, narinig ata nila yung usapan niyo ng papa mo eh. Kumalat na. Nababahalang sabi naman ni Alvin. Dito ka lang. Babalikan ko sila. Sabi ni Gino. Uy, teka, sasama kita pre. Hindi na. Problema ko ito. Problema ng pamilya ko. Kaya lulutasin ko ito na mag-isa. Uy, bugo ka ba? Hindi mo kakayanin na mag-isa yan. Ang dami-dami nila. Sasamahan kita. Kahit na sumama ka, mas marami pa rin sila, no? Dalawa lang tayo. Sabi naman ni Gino. Ang malaga, kasama mo ko, di ba? Tara na. Hinila na ni Alvin si Gino at sa kabilang daan sila dumaan para mas mabilis. Pagdating ng dalawa sa bahay nila Gino, naabutan nilang gising pa si Edwin at Maring. Problemado ang mga mukha nito. Anak. Sambit ni Edwin, ngunit sa ibang direksyon nakatingin si Gino. Tito, kailangan na po nating umalis dito. Narinig po ng kalapitbahay niyo yung usapan niyo ni Gino kanina. Mabilis pong kumalat yung balita. Pupuntahan nila kayo dito sa pag-aakalang aswang din po kayong lahat. Paliwanag ni Alvin na pinilit lamang na kumalma. Tiningnan ng mag-asawa si Gino. Maraming salamat, anak. Sabi ni Maring. Ay, sige na. Mag-impake na kayo. Maya-maya lang, nandito na sila. Ang babagal pa eh. Sabi ni Gino. Agad na kumilos sa mag-asawa. Binitbit naman ni Gino at Alvin ang kambal na bata. Saktong pagdaan nila sa likod bahay ay nakarating na rin ang mga residente. Maingat silang dumaan sa mga mapuno, madamo at maraming tuyong sanga na nakaharang. Natanaw pa ni Gino ang mga residente na pinasok na ang kanilang bahay. Dahilan para mas lalo pa nilang bilisan ang pagtakas. Habang naglalakad sila sa kailaliman ng puting buwan, nakarinig naman sila ng hiyaw. Madilim na ang kagubatan. Hindi nila matukoy kung saan nagmumula ang tunog na yon. Nagdulot naman yun ng takot kay Gino. Kahit na alam niya na lola niya ang aswang, nasa isip niya pa rin na baka pati siya ay saktan nito. Dahil para sa kanya, iisa lang ang takbo ng utak ng mga aswang. Yun ay ang kumain at pumatay ng tao. Pansamantala silang huminto nang hingalin ang lalaking si Edwin. Pa, ma, pumunta na lang tayo kina Tio Jaime. Ligtas kayo ron. Sabi ni Gino na palingon-lingon pa sa kanilang pinanggalingan. Ibinaba nito saglit ang batang si Andrew. Paano ka? Tanong ni Edwin. Magpapaiwan na ako. Hahanapin ko pa ang aswang.
hindi ako papayag na makapambiktima pa siya. Sabi ni Gino na hindi man lang nagdalawang isip. Bumuntong hininga na lamang si Edwin. Hindi na niya kinontra pa ang binata sa kung ano ang gusto nitong gawin. Sige, mag-iingat ka anak. Gawin mo kung ano ang tama. Sabi naman ni Edwin. Matapos magpahinga, ay nauna nang umalis ang mga magulang ni Gino kasamang dalawang bata. Nagpaiwan si Gino at Alvin sa kanilang kinalalagyan. Sigurado ka bang ayos lang sila? Tanong ni Alvin. Hindi naman sila sasaktan ni Lola eh. Ang mahalaga ngayon, natakasan na nila yung mga residente. Paano? Saan tayo ngayon, pre? Babalik tayo sa barangay ninyo, Alvin. Tsaka ko, napupunta doon sila Lola para ipagpatuloy ang pagiganti niya. Nanganganib ang buhay ng pamilya ni Bianca. Tumangon na lamang si Alvin. Bago pa sila maabutan ng mga residente, ay naglakad na rin sila patungo sa barangay nila Alvin. Kaunting lakad lang ay natanaw na agad nila ang bahay nila Bianca. Nagmamadali silang tumakbo patungo roon nang mapansin nila na nakapatay ang ilaw sa burulan. Pagpasok nila sa bakuran, napatakip na lamang ng bibig si Alvin nang maabutan ng mga nakahandusay na katawan. Nakatumba na rin ng bahagya ang kabaong ni Bianca. Agad naman nilang inayos yon. Pagsilip nila sa loob ng bahay, ay patay na rin ang mga naroroon. Nagtayuan ang kanilang mga balahibo nang marinig na tila may tao pa sa loob. Madilim ang bahay, kaya kinapaka pa muna ni Gino ang pindutan ng ilaw. Nang magliwanag ang bahay, nakita niya ang isang matanda na palabas na sana ng bintana. Aurelia! Tawag ni Gino. Namputya, tinawag pa talaga. Kinakabahang wika ni Alvin. Hindi lumingon na matanda ngunit huminto ito. Itigil mo na ang ginagawa mo. Hindi pa ba sapat sa iyo ang lahat ng ginawa mo? Patay na silang lahat. Akmang lalapit si Gino, ngunit pinigilan nito ni Alvin. Paano mo nagawa ang lahat ng yun? Ganyan ba talaga ang isang aswang? Wala ng puso. Ubod ka na kasamaan. Kahit kailan, hindi kita ituturing na lola. Napakasama mong nilalang. Dagdag pa ni Gino. Dinampot ni Gino ang itak na nakasabit sa pintuan. Wala ka pang alam, iho. Masyado ka pang mangmang sa nakaraan. Kung sa bagay, hindi naman sinasabi sa iyo ng paborito kong anak na si Edwin ang buong kwento. Sabi na matanda. Wala akong pakialam kung ano yung buong kwento na sinasabi mo. Ang mahalaga na lang para sa akin ay mabigyan ng hustisya ang pagpatay mo sa babaeng mahal ko. Itinaas ni Gino ang itak sa ere. Nasa aktong aatakinan niya ang matandang nakatalikod nang biglang tumalon na ang matanda palabas ng bintana. Pagsilip nila doon ay bigla na lang yung naging pusang itim. Sayang, dapat kasi hindi mo ako pinigilan eh. Pucha naman oh. Inis na sabi ni Gino sa kanyang kaibigan na si Alvin. Napapakamot na lamang sa ulong lalaking si Alvin dahil sa nangyari. Ayaw lang naman kasi niya na mapahamak si Gino. Batid niya kasing mabangis at peligrosong kalaban ng aswang. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Baka mamaya kainin ka nun. Alam mo naman mga aswang, di ba? Kahit kadugupan nila, kakainin nila basta gutom sila. Buwelta naman ni Alvin. Napasipa na lamang si Gino sa sahig dahil sa kanyang inis. Napatingin sila sa ibaba nang mapagtanto nila na bangkay pala ng tao ang nasipa ng binata. Parang timang to. Patay na nga, sinisipa mo pa. Wika ni Alvin na bakas ang kilabot sa boses. Pero walang pakialam doon si Gino. Tanging ang galit lamang niya sa aswang ang iniisip niya. Tara na, wala na tayong gagawin dito. Pagbigay alam na lang natin sa pamunuan natin. Sabi ni Alvin. Hindi na nagsalita pa si Gino. Paglabas na lamang nila ng pinto, nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang may mga paparating ng mga tao. Mabilis din kasing kumalat ang nangyaring masaker sa burol ni Bianca. Sa mga pagkakataong yon, ang tanging naiisip ng dalawa ay tumakas. Malaki ang tsansa na madamay sila sa oras na maabutan sila roon. Pare dito, dali, bilis! Sabi ni Gino. Dali-dali silang dumaan sa bintana. Hindi na sila nagsayang ng oras at umalis na rin silang dalawa. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ay napatigil si Gino sa paglalakad. Bigla kasing sumagi sa isipan niya ang lalaking si Dondon.
Kinabahan si Gino nang maisip na baka yun na ang isunod ng kanyang lola na aswang. Si Kuya Dondon. Nasa panganib ng buhay ni Kuya Dondon. Anong gagawin natin? Pupunta tayo sa bayan? Tanong ni Alvin. Oo, kailangan ni Kuya Dondon ng kasama. Kasi kung hindi, baka isunod siya ni Lola. Siya na lang kasi ang natitirang buhay sa pamilya nila eh. Gino naman, gabing-gabi na oh. Paano tayo makakarating ng bayan kung wala naman tayo masasakyan? Anong gusto mo? Hayaan na lang natin siyang mapatay ng lola kong salot? Napailamos na lamang si Gino ng kanyang muka. Tensyonado na naman siya dahil sa mga posibleng mangyari. Ubalma ka nga. Kapag iniisip mo yan, mangyayari talaga yan eh. Sabi na lamang ni Alvin. Ngunit nung mga sandaling yon, ay hindi talaga matahimik ang kalooban ni Gino. Binilisan niya ang paglalakad para makarating agad siya ng sakayan. Ngunit pagdating nila doon, ay wala ng mga nakapilang tricycle. Hindi rin naman siya makabalik sa kanilang barangay dahil sa banta ng mga residente. Malas naman buhay to oh. Kung kailan kailangan na masasakyan, saka pa sila nawala. Nagmamaktol na wika ni Gino. Pare naman, anong oras na ba kasi? Pambira ka talaga oh. Palakad-lakad lang si Gino sa harapan ni Alvin. Pilit itong nag-iisip ng paraan. Mga ilang sandali lamang, may napadaan na truck ng mga gulay. Mabilis na gumitna si Gino para harangin ang truck na yon. Muntikan pa nga siyang mabundol. Buti na lang, nakapagpreno agad ang driver. Hoy, baliw ka ba? Kung gusto mo magpakamatay ba, huwag kang mandamay. Anong ginagawa nyo, ha? Wala nang nagawa ang driver nang sumakay ang dalawa sa likuran. Manong, nakikiusap ako sa inyo. Idaan nyo kami sa bayan. May kailangan lang kaming iligtas. Sigaw ni Gino. Iligtas? Ano kayo, superhero? Bumaba kayo dyan! Buwelta naman ang lalaki. Sige na Manong, kailangan lang talaga. Kapag hindi kami nakarating sa ospital, baka mamatay na yung kaibigan namin. Makakaya mo ba ng konsensya mo yun? Sabi ni Gino. Napaisip ito sa sinabing yon ng binata. Kalaunan ay pumayag din ang driver. Pinandar na ng lalaki ang sasakyan. Nakahinga ng malalim si Gino. Isang malaking hulog ng langit sa kanila ang truck na yon dahil nakarating sila ng ospital. Pagpasok nila sa bungad ay agad nilang hinanap ang pangalan ni Dondon sa nurse na nasa front desk. Medyo inaantok pa ang babae kung kaya't binulabog ito ni Gino. Hoy, ano ba? Ang sabi ko, nasa ng kwarto ni Donnie Inares. Kaibigan niya kami. Nataranta ang babaeng nurse at dali-daling tiningnan ang logbook. Nang malaman ng dalawa ay halos matumba sila sa kakatakbo. Nang buksan na nila ang pintuan ng kwarto ay nagulat sila sa kanilang dinatnan. Umaagos na ang dugo sa liig ng lalaking si Dondon. Dilat ang mga mata nito at nakalabas pa ang dila. Putya naman oh! Sambit na lamang ni Gino. Nauli na tayo ng dating! Dismayadong sabi na lamang ni Alvin. Lumapit si Gino sa may bintana. Nakita niya sa ibaba ang matandang si Corelia. Nakatingin lamang ito sa kanya ng seryoso habang may bakas pa ng dugo sa bibig. Nagmamadaling tumakbo si Gino palabas ng ospital, dala ang maliit na kutsilyo. Pagpunta niya sa kinaroroonan ng matanda, ay pusa na lamang na itim ang kanyang inabutan. Hinabol niya yon, ngunit masyadong mabilis ang itim na pusa, kung kaya't nakarating agad yon sa masukal na parte ng gubat. Samantala, napagpasyahan na lamang ni Gino at Alvin na bumalik na lamang sa kanilang barangay. Mabuti na lang din at meron pang mga tricycle sa tapat ng ospital. Madaling araw na nang nakabalik sila sa barangay nila Gino. Sinubukan ng binata na bumalik sa kanilang bahay. Nasa labas pa lamang sila ay natatanaw na ni Gino na tila may tao sa loob. Napansin kasi nilang dalawa na merong nagbukas ng ilaw. Alvin, akin ang posporo at gas mo. Nadala mo ba? Tanong ni Gino habang nakatayo sila sa tapat. Nagmamadaling kinuha ni Alvin ang mga nabanggit na gamit sa kanyang bag na kanina pa niya dala-dala. Lumapit sila sa bahay at pagkasilip nila sa loob, nakita nila ang matanda doon. Hawak-hawak nito ang larawan ng kanyang amang si Edwin. Ang lakas din naman ng loob mo no, na magpunta pa rito? Sabi ni Gino. Pre, kalma ka lang. Kapag ikaw pinatulan niyan, tanggal ang ulo mo.
Wika naman ni Alvin. Humarap sa kanila ang matanda at ngumiti. Maaliwalas sa mukha na matanda. Wala na ang bakas ng dugo sa bibig nito. Ang laki-laki mo na. Naaalala ko pa dati. Maliit ka pa noong tinutulungan kitang maglakad. Ikaw pala ang anak ni Edwin at Maring noon. Sayang at hindi ko naabutang sanggol ang mga kambal. Pero masaya ako kasi ikaw ang naabutan ko, Gino. Patawarin mo ko kung pinatay ko ang babaeng pinakamamahal mo. Pero sana maintindihan mo na ang lahat ng iyon ay ginawa ko para... Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo at hindi ko yan maintindihan. Mamamatay tao ka. Yun lang yun. Wala nang magandang palusot o katwiran sa pagpatay ng isang tao na wala namang kinalaman sa nakaraan yung alitan. Ngumiti ng mapait ang matanda. Nagtaka si Gino, kaya nakaramdam siya lalo ng galit. Iho, masyado pang mangmangang kaisipan mo sa lahat ng nangyari. Kasalanan ko rin naman kasi ibang kwento ang sinabi ko sa iyong papa. Kaya iba rin ang kwentong sinabi niya sa iyo na malayo sa tunay kong dinanas. Naglakad ang matanda at pumunta sa harapan ng bintana. Kung gusto mo akong patayin, hindi kita pipigilan, iho. Pero sana bago mo yung gawin, pakinggan mo muna ang tunay na nangyari. Sinenyasan ni Alvin si Gino para hintayin ang sasabihin ng matandang si Corellia. Hindi totoong aswang ang iba kong kamag-anak noon. Lahat sila ay normal na tao lamang. Malaki ang pagkakautang namin sa pamilya ni Belen, ang lola ng kaibigan mo. Dahil wala kaming pambayad noon, naapilitan akong manilbihan sa kanila. Isang gabing dumating ang mga nakaputing lalaki. Mga dayuhan sila galing sa Amerika. Mga doktor na bihasa. Bigla nila akong kinuha para pag-eksperimentuhan. Kaso, itong si Belen ay may ginawang kakaiba. Meron siyang ipinakain sa akin na pagkain. Hindi ko alam kung ano yon. Basta kinaumagahan, iba na ang pakiramdam ko. Nanlalamig na ako. Nagugutom at natatakam ako sa hilaw na karne. Kalaunan, nalaman ko na naging aswang na ako. Nagalit ang mga kamag-anakan ko nang nalaman nila yon. Pero bago pa sila makaganti, inunahan na sila ng kabila. Inubo sila. Pinagpapapatay ng walang kalaban-laban. Pinangunahan yon ng asawa ni Belen na si Tiburcio, isang albularyo. Naiwan akong mag-isa dahil sa ginawa nila. Muling ngumiti ng mapait ang matanda. Kitang-kita sa mukha nito ang lungkot at nagbabadyang mga luha. Sinubukan kong mamuhay ng malayo sa kanila. Nakilala ko ang lolo mo. Nagkaanak kami ng 3. Puro lalaki. Si Jaime, si Alfonso, at ang tatay mong si Edwin. Akala ko makakapagsimula na ako ng bagong buhay. Ngunit nagulat na lang ako isang gabi. Nilusob ang bahay namin ng mga tao. Natuntun kami nila Belen at Tiburcio. Ikinalat na pala nila na isa akong aswang. Pinatakas kami ng lolo mo kasama ko ang 3 naming anak. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paano nila pagtulungan ang asawa ko hanggang sa ito ay babawian na ng buhay. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung totoong sinasabi mo, bakit hindi mo sinabi kina Papa ang totoong nangyari? Kung bakit namatay ang kamag-anak mo? Dahil ayokong mabuhay sa kalooban nila ang paghihiganti. Gusto ko na ako ang gagawa doon at ayaw ko silang madamay. Dagdag pa na matanda. Huminga ng malalim ang matanda. Iho, nalidlang ka ng pamilya na akala mo ay mababait. Pero lahat sila alam ang ginawang kasamaan ng pamilya nila. Yon ang dahilan kung bakit ko ginustong ubusin ang lahi nila. Lahat sila ay makasalanan. Pero hindi mo sana sinama si Bianca.
Alam din ng mahal mong babae ang madilim na sikreto ng kanilang pamilya. Ngunit wala siyang ginawa para itama yon. Masisisi ba ako sa ginawa ko? Alam kong pati siya ay pinagtatakpan lang din niya ang kanyang angkan. Umiling-iling si Gino. Hindi kita pipilitin na maliwala, iho. Ang akin lang ay... Hindi na nakapagsalita pa ang matanda nang biglang may tumusok na palaso sa kaliwang dibdib nito. Pagsilip nila sa labas, nagtitipo na roon ng mga tao. Nasa loob ang aswang! Patayin! Sigaw ng mga tao. Ang bira naman tong mga taong to. Parang mga langaw. Kung saan ang tayo, nandun sila. Sabi na lang ni Alvin. Tumakas ka na po. Ako na ang bahala sa kanila. Bago kayo mapahamak, bilis! Sabi ng matanda at peresahang tinanggal ang palaso sa dibdib niya. Pagewang-gewang ang matanda sa paglakad na lumapit sa kanila. May binunot ang matanda sa bulsa nito na isang damit na parang pang 10 taon lamang. Apo, pakibigay na lamang ito sa iyong ama. Regalo ko sana ito sa kanya nung 10 taon niyang kaarawan. Pakiusap, ibigay mo. Tapos na ang misyon ko sa mundong ito, kaya oras na para mawala na rin ako. Sabi ni Corellia sa kanyang pinakapaboritong apo. Hindi na nakapagsalita si Gino. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang tumulo ang kanyang luha. Tinanggap niya ang kulay puting damit na may nakabordang pangalan ng kanyang ama. Mga ilang sandali lang ay nagbago na ng anyo ang matanda. Pumangit ang mukha nito at tumaba na rin ang dila at mga kuko. Aswang man ito ay nanghihina na rin dahil sa sugat sa dibdib. Nung mga sandaling yon, alam na ni Gino na yun na ang huling sandali ng matanda sa mundo. Ibibigay ko po ito kay Papa. Sabi na lamang ni Gino. Tumingin at tumango lang sa kanya ang matanda. Umalis na rin sina Gino at Alvin doon. Nakita nila na pinagtulungan ng mga residente si Corellia sa mismong bahay na yon. Ang weirdo ng pakiramdam ni Gino. Galit siya sa matanda ngunit tila nasasaktan ang kanyang puso. Tuluyan na silang nakalayo at napuntahan nila ang kanyang ama. Inabot na sila ng umaga noong mga oras na yon. Paglapit ni Gino ay inabot niya kaagad kay Edwin ang damit na pinabibigay na matanda. Naiyak na lamang si Edwin at niyakap ang damit. Natameme na lamang si Gino. Lahat ng galit sa kalooban niya ay tila nabura. Hindi pa siya kumbinsido sa kwento ng matanda, ngunit may maliit na parte ng kanyang utak na naniniwala dito. Sa pagkawala ng unang aswang sa pinakadulong-dulong baryo ng Palawan, ay natahimik na rin ang mga tao. Malabo na rin makabalik doon ang pamilya ni Gino. Tumatak na kasi sa isipan ng mga tao na bukod sa matanda, aswang din ang pamilya nila. Namuhay sila sa bayan. Nagsimula sila ng panibagong pamilya. Nakatulong ang tulong pinansyal na ibinigay ng 2 kapatid ni Edwin. Samantala, tinuon na lamang ni Gino ang atensyon sa pagtatrabaho. Kasama si Alvin, sinubukan niyang ibaon na lamang sa limot ang mga nangyari. Dahil hanggang sa mga sandaling yon, nahihirapan pa rin siyang tanggapin na ang pamilya pala ni Bianca ay ang siyang umubos ng kanilang angkan. Wakas. 16 ng Disyembre ay tumunog na